Ayan, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid na guro at sa ating mga kababayan. By this time, alam na rin po natin na isa ng iskandalo, isa ng ganap na iskandalo, itong korupsyon, itong mga pagnanakaw dito po sa flood control projects na ginagawa ng ating gobyerno. At gusto ko po magbigay sana ng opinion hinggil dyan sapagkat yan po ay may kaugnayan sa ating buhay bilang mga guro, bilang mga mamamayan sa ating mga paaralan. Pero bago po yan, babatiin ko po muna tatlong paaralan po na laging dumaranas ng baha. Diyan sa probinsya na may pinakamalaking pondo para sa flood control, ang probinsya ng Bulacan, ang aking paboritong lalawigan. Frances Elementary School, dyan po sa Kalumpit. Hangga Elementary School, dyan po sa Hagunoy. At San Pedro High School, dyan din po sa Hagunoy. Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kapatid na guro dyan sa aking tatlong paaralan na nabanggit na napakatibay, napaka-resilient, napakamatyaga at nananatili po na nandito at naglilingkod sa atin. Mabuhay po kayo mga kapatid sa Bulacan. Alam naman po natin na yung proposal para sa budget ng 2025 ay isang scandalous na proposal. As early as December of 2024 po, nag-raise na po tayo ng concern. Nag-raise tayo ng alarm tungkol po dito sapagkat nakita ho natin na napakalaki ng alokasyon sa DPWH at nilampaso ang alokasyon sa Department of Education. At hindi lang sa Department of Education, pag sama-samahin mo ang DepEd, ang CHED, ang TESDA at ang mga SUCs, lampaso pa rin dyan po sa budget ng DPWH. Sabi nga po natin noong mga panahon yan, that was December 2024, sabi natin, mas mahalaga pala sa gobyerno ang mga contractor kesa ang mga teacher. Kung natatandaan po ninyo, yan po ang eksakto nating statement. At kahit po sa mga panayam sa atin sa TV, sa mga panayam sa atin sa radyo, yan po ang ating binanggit. Well, sinuspend ng ating Pangulo, I think noong December 19, 2024, yung pagpirma doon sa proposed budget. Di ba? Doon sa GAA 2025. Pero natuloy din ito noong December 30. At doon po natin nakita na ang ginawa lang po pala rito ng gobyerno ay binago lang ng kaunti. Isinama lahat ng mga ahensya na nagbibigay di umano ng edukasyon. At ito ay sinabi na education sector. Ano-ano yun? PNPA, PMA, National Defense College, Philippine Public Safety College, Local Government Academy, at iba pa. Yung mga yan ay isinama sa budget ng edukasyon to make it appear na mas malaki ang education sector budget kesa doon sa DPWH. Single agency ang DPWH, take note mga kapatid. Ito po ay violation ng ating saligang batas. At sabi natin, kay questionin po natin yan sa Supreme Court. Diba? At tayo po ay isa sa mga nag-question. There were 3 petitions po na hinain sa Supreme Court. Isa po doon ay yung sa atin. Kasama natin ang yung Philippine Alliance of Human Rights Advocates at yun pong Freedom from Death Coalition at tayo po sa TDC. Ang abogado natin dyan sa Attorney Aaron Pedrosa, babayan natin dyan sa Tacloban, siya ang Secretary General ng Sanlakas. Kasi talagang merong violation po dito. Nakita ho natin ito. Pero nung panahon na yan, December, January, February, March, ang ating kine-question ay constitutionality. Ang hindi pagtalima ng ating gobyerno, ng ating kongreso at maging ng Malacanang. Doon sa tadhana ng saligang batas na dapat ang pinakamataas na budget ay ibigay sa edukasyon. Hindi po yan sinunod. Pero ngayon nakita po natin, no less than the President of the Philippines, ang nagbubulgar nito, ang nag-expose nito, ang nagsasabi at naglabas ng listahan ng 15 na pinakamalalaking kontraktor. At itong mga kontraktor na ito ay kaduda-duda. Yung dinanas po natin nung pasukan noong 2024, that was July, ilang araw matapos ang SONA ni Pangulong Marcos na binaha po tayo, isang linggong walang pasok sa ilang mga lugar na delay yung kanilang pasukan, ay patunay na hindi epektibo itong mga flood control projects na ipinagmalaki ng ating Pangulo noon na there were 5,500 flood control projects na natapos na. Nasaan yon, sabi ho natin. At neto pong 2025, ilang araw, and in fact, a day before the SONA 2025, nag-war na naman tayo. Sabi natin sa Pangulo, sana po Presidente, banggitin po ninyo to. Kasi kawawa po yung mga komunidad, kawawa yung mga paaralan, kawawa yung mga bata, yung mga guro, yung mga magulang, na lumubog ang kanilang mga paaralan dahil dito sa mga palpak na flood control projects. At mabuti naman, binanggit po ng ating Pangulo ito sa kanyang SONA. Sinabi niya na hahabulin yung mga maaring mga may katiwalian dito. At sinabihan pa niya nga
na mahiya naman kayo. Pero mukhang walang hiya ang marami po dito sa mga ito. At bagamat kinikilala po natin yung ilang inisyatiba na ginawa ng ating Pangulo, no, hindi po natin mayaalis na magduda rin sapagkat ang budget for 2023, 2024 at 2025 ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno, ng kanyang administrasyon. At ang pamunuan ng Kongreso, lalo na ang lower house, ay kilala na malapit sa ating Pangulo. At titignan po natin kung paano ito mareresolba ng ating Pangulo. May makukulong ba? May makukulong bang malapit sa kanya? May makukulong bang kilalang taga-suporta niya? O kilalang tauhan niya? Napaka-importante po ito. Parang ito yung kagaya nung Napoles. Pero yung Napoles issue po, naku unano. No? Ito, higante. At mukhang maraming sangkot dito. Lalo na dun sa nilabas again na expose ni Senator Lacson. Ngayon, isa-isa na po. Parang naglulundagan. Parang inililigtas ang kanilang mga sarili. Pero hindi po. May record po yan. Meron po yung mga COA reports. Meron po yung mga project proposals. Meron po yung mga kontrata and everything. So, hindi po makaliligtas. Sana po may makulong. At wag nang maulit yung nangyari nung panahon ng pandemic. Na overpriced yung face mask, overpriced yung lahat-lahat, yung gamot. Diba? Habang yung mga tao na mamatay sa gutom, may mga nagnanakaw. Lumabas po yan sa investigasyon ng Senado. Sana po may makulong. Yun nga lamang po, wala nang bitay, no, sa ating legal system. Diba? Pero kung magkakaroon man ng bitay, alam nyo, anti-death penalty po ako. Kung magkakaroon man ng bitay, pabor ako na bitayin ang mga namumuno sa bayan na kinukurakot, ninanakaw ang pera na para sa serbisyo sa mga maliliit, para sa serbisyo sa mga walang-wala, sa serbisyo sa mga mahihina at mahihirap at sa mga pinakakawawa sa lipunan. Isusubo mo na, nanakawin pa nila. So babantayan po natin ito. This is history as it unfolds. Maraming salamat po.